Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang headline. Ronda Pilipinas. 35 lugar pa sa bansa patuloy na makararanas ng matinding init ngayong araw. Ronda Pilipinas. NFA aminadong malaking hamon ang target na mapababa ang presyo ng bigas. Ronda Pilipinas. Mayor at Vice Mayor sa Antique nagsuntukan dahil sa ayuda. Ronda Pilipinas. Dagdag 100 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa, kakayanin ba ang tabayanan sa siyasan? Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibaing dagat, kagutuman o famine sa Sudan itinuturing ng krisis. Ronda Pilipinas. Sa sports, LA Lakers laglag na matapos talunin ng Denver Nuggets sa first round ng NBA playoffs. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, mga kandidata ng Miss Universe Philippines binigyan ng tig 50,000 pesos ng Sultan Kudarat Governor at Congressman. Ronda Pilipinas. Sa gitna po ng mainit na panahon, sobrang pag-inom ng tubig. Nakamamatay nga ba? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. Mixer naman sa mga ahensya ng gobyerno. Kakao, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isa mainit na umaga ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay unang araw sa buwan ng Mayo at 1 taon 2024. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Drew Nasino, inyong makakasama hanggang alas 11 po tayo. Ronda Pilipinas. At sa detalye nga po ng rondang balita sa ulat panahon, patuloy na makaapekto ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao at magdadala ng mga ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Makaapekto naman ang easterly sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, kung saan inaasahan ang maulap hanggang sa maulap na papawari na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat o pagkulog. Thunderstorm po yan. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang hangin at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ng iiral sa buong bansa. Ronda Pilipinas. Speaking of panahon pa rin, 35 lugar sa bansa ang inaasang makararanas ng mapanganib na heat index ngayong pong araw. Sobrang tindi po ng init kaya dapat po na mag-ingat. Ayon sa Pag-asa, ang Baguio City at La Trinidad pa rin sa Benguet ang may pinakamababang antas ng heat index sa bansa. Malamig po dyan. Aktual pong temperatura nasa 19 hanggang 20 degrees Celsius. Posible namang umabot sa 48 degrees Celsius. Ang mararamdamang init factor sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius sa Dagupan City as usual sa Pangasinan. Naitala ng Pag-asa ang pinakamataas na heat index nitong Martes o kahapon sa Dagupan pa rin, na umabot sa 48 degrees Celsius habang 47 degrees Celsius sa Abarica, Cagayan at sa Pili, Camarines Sur at Tacloban City, Leyte.
Una nang inihayag ng State Weather Bureau na mainam na batido alam ng publiko ang heat index sa kanilang mga lugar at ang mga sintomas na epekto sa katawan ng mataas o yung sobrang init upang maiwasan ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke dulot ng matagal na pagkakababad sa init ng araw. Ronda Pilipinas. Samantala, speaking of Labor Day, tanggap po tayo na pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Iba't ibang mga aktibidad, Pangulong Marcos sasabak sa ilang mga aktibidad sa palasyo ngayong araw ng paggawa. Detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Nakatagdang sumabak sa ilang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo kaugnay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa o Labor Day ngayong araw. Bandang alas 9 ng umaga ang nakatagdang aktibidad ni PBBM sa Malacanang para sa Labor Day celebration. Inaasahan naman makakasama ng Pangulo sa okasyon ang ilang miyembro ng kanyang gabinete na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Bienvenido Laguesma ng DOLE, Department of Labor and Employment, Secretary Cheloy Garafil ng Presidential Communications Office, Undersecretary Benjo Santos Benavides ng DOLE, at Postmaster General Luis Castro ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Inaasahan namang magbibigay ng kanyang mensahe kaugnay ng araw ng paggawa ang Pangulo sa kasalukuyang pagdiriwang. Noong isang taon sa kanyang Labor Day message, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng pamahalaan sa mga alalahanin ng mga Pilipinong manggagawa habang kinlalan niya rin ang mahalagang ambag ng mga ito sa pag-unlad ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa ring tampok na balita, bukas sa National Food Authority o NFA o bukas ang NFA sa isinusulong na panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Kilala rin po yan bilang Rice Liberalization Law upang mapababa pa ang presyo ng bigas. Una nang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na target nilang ibaba sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice kumpara nga sa commercial rice. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni NFA Administrator o OIC Administrator Larry Lacson na aminado ho siya na mahihirapan silang mapababa ang presyo ng bigas dahil mahirap niya na makontrol ang presyo nito. Nilinaw naman ng NFA Administrator na pag-aaralan at gagawa sila ng hakbang para sa target na presyo ng bigas na isinusulong ng mga mambabatas. Yung sa pagpapababa po ng presyo, yun po ang talagang challenge kung alam naman po ninyo. Nagtaas po kami ng buying price ng palay para Opo. naman po lalong ganahan ang ating mga magsasaka na magtanim ng palay. No? Napakaganda po ng magsasaka sa mga price range scheme namin na Opo. kung saan nakakabili kami ngayon ng magandang presyo. Opo. So medyo opposite po yan, pero titignan natin, pag-aaralan natin ang lahat ng bagay at cost structure ng ating bigas para matignan po natin kung saan po tayo pwede pang magtipid, no? Para at least mapababa ang presyo ng milled rice, at Opo. least dun sa parte ng NFA. Ipinalawanag naman ng NFA na kailangang limitahan lamang ang pag-i-import ng bigas para hindi masyado makaapekto ito sa mga lokal na magsasaka o makaapekto sa mga magsasaka ang pag-amyenda sa nasabing panukala. Kung magkaroon man ng epekto sa magsasaka, hindi po ganoon kalaki. Po. Kasi let me a little bit explain. Kasi kung ang intervention natin, i-allow po tayo na siguro kahit limitadong volume lang, i-allow po tayo ng kamara no, na mag-import para po sa purpose na yan. Maraming pamamaraan. Opo, Pero opo. ang amin po kasi, kung Opo. ibigay man ang mandato na yan, pag-iisipan natin kung ano pa Opo. yung ibang mga pamamaraan. Ang hirap balansihin po ng 30 pesos ang palay, ibebenta natin at 35, kunwari, ang rule of thumb, halos dumodoble po yung presyo. Yan po ang tinig ni Administrator Larry Lacson, ang OIC Officer in Charge ng National Food Authority sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang nagmamadaling balita. DWIZ Flash Report. Minimum wage rate sa bansa pinarerepaso na ni Pangulong Marcos.
Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na reviewin at pag-aralan ang kasalukuyang minimum wage rate sa kani-kanilang rehiyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang direktiba ni Pangulong Marcos kaugnay ng sinasagawang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa ngayon sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay PBBM, ang hakbang na ito ay bilang pagtugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuuwing sweldo ng mga manggagawa. Binibigyan ng Pangulo ng 60 araw ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order para tapusin ang pag-aaral. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perdes sa isang magandang balita para po sa mga uring manggagawa ngayon pong Labor Day. Sa iba pa ring paksa ng mga balita. Ronda Pilipinas. O eto, nakunan pa ng video, viral din po sa social media. Pati ho sila. Sobrang init po talaga ngayon eh. Sobrang init po ng ulo nila. Nagsuntukan ang alkalde at vice-alkalde ng Antique dahil sa delivery ng food packs mula sa DSWD. Batay sa nag-viral nga na video, makikitang nagtatalo si Mayor Ernesto Tahalangit III at Vice Mayor Jose Maria Fornier sa tabi ng isang delivery truck kung saan nakasakay ang mga food pack. At nang sumakay si Vice Mayor sa truck, para paanda rin, anong bayan ito sa Bohol? Sa food truck, para paanda rin ang sumakay din ng alkalde at nag-agawan sila ng sa susi. Hindi naman natin hanggang dalawa at lumipat pa ang mga ito sa likod ng truck at nang isasara na ng vice-alkalde ang pintuan ng truck ay tinamaan niya ang mayor at doon na nagpakawala ng suntok ang alkalde sa kanyang vice-alkalde. Sinasabing ang ugat ng sigalot ang 800 family food packs. Ayuda po ito na mula sa DSWD na ipamamahagi sana sa mga residenteng apektado ng El Nino. Nang bumalik umano ang truck mula sa bayan ng San Jose, hinarang ito ng grupo ng alkalde sa barangay Balud sa Tobias Fornier. So ang pangalan ng mayor, ang vice mayor, apelido Fornier, ang lugar Fornier din. Saan ito? Kung saan nangyari nga ang kanila pong pagtatalo. Diyan po yan sa lalawigan po ng Antique at meron na rin pong statement ang gobernador po ng Antique. Ronda Pilipinas. Samantala, salubong sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa, umarangkada na ang Tapyas Singil o sa pagsalubong po sa Labor Day, umarangkada na ang Tapyas Singil sa presyo ng liquefied petroleum gas. Nagpatupad ang Petron ang bawas sa presyo sa LPG na piso at 15 sentimo kada kilo, katumbas ng halos 13 piso kada 11 kilo, kada 11 kilogram cylinder po ito. Batay sa huling datos ng DOE, nagpapakita na ang mga presyo ng 11 kilogram na cylinder sa Metro Manila o naglalaro na sa 830 hanggang 1,068 pesos noong nakaraang buwan. Ronda Pilipinas. Matalatanggap po tayo ng ilang pa mga pagulat mula sa labas ng impilan. Senator Escudero may hamon sa grupo na nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat natukuyin ng grupong nananawagan na magdeklara na ng National Climate Emergency kung saan gagastusin ang ilalaang pondo ng gobyerno para rito. Ito ang hamon ni Senator Chis Escudero sa The Center for Energy, Ecology and Development o SEED, isang environmental group na nananawagan sa gobyerno na magdeklara ng National Climate Emergency sa harap ng patuloy na pag-init ng panahon na nararanasan sa bansa kung saan marami na ang apektado lalo na ang sektor ng agrikultura. Ayon kay Escudero, ang deklarasyon ng National Emergency o nitong National Climate Emergency bukod sa natatawag ang atensyon ng gobyerno at publiko sa problema
nagbukas ito sa paggamit ng calamity funds para matugunan ang nararanasang calamity o emergency. Kaya nais malaman Escudero kung tinukoy ba na naturang environmental group saan nila nakikita na dapat gamitin ang calamity funds oras na magdeklara ng National Climate Emergency. Nanganganib niya na magamit sa hindi tama o mawaldas lang ang pondo kung hindi klaro ang paggagamitan nito. Una rito, sinabi na nabanggit ng grupo na ang tumitinding init at tinawag na ng United Nations na global boiling ay nagbabanta ng panganib hindi lang sa kalusugan ng tao pero maging sa supply ng tubig at sa seguridad sa pagkain. Kaya nananawagan sila na magdeklara ng National Climate Emergency para daw may mailaang pondo at alokasyon sa pagtugon sa pinsalang dulot ng tumitinding init dahil hindi daw obra na magbigay lang ng ayuda ang pamahalaan sa mga apektado na ng El Nino. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Eto, kaugnay po dun sa balita ni Gilbert Perez kanina at sa bungad po natin na sa headline po natin, dagdag 100 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa. Kakayanin nga kaya? Narito ay isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Dagdag sahod, benepisyo at pagpapatigil sa kontraktualisasyon o end of contract na kilala rin bilang ENDO. Ilan lamang ito sa mga hindi pa rin matapos-tapos na panawagan ng mga manggagawa, lalo ang mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, muling ihahayag ng mga grupo ng manggagawa ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno, partikular kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na sa mga matagal ng hiling na mga labor group sa pangunguna ng Federation of Free Workers o FFW ang pagpasa sa 150 peso legislated national wage hike sa Kongreso. Ayon kay FFW President Attorney Sonny Matula, hindi na akma ang kasalukuyang sahod ng mga uring manggagawa sa gitna ng hindi maawat na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, lalo ng bigas. Panahon na anya upang magpasya ang Kongreso sa aumento sa sahod na bukod sa mga manggagawa ay makatutulong din sa ekonomiya. Kasalukuyang nakatenga ang nasabing panukala sa Kamara habang ang kahalintulad nitong bill ay ipinasa na sa Senado. Sa House of Representatives na lang ngayon, nasa committee level pa ito at yung 150 pesos ay pinag-usapan pa sa House of Representatives at hinikayat natin si Congressman Fidel Nograles. Ipasa na ito sa House at i-forward sa plenary ng House of Representatives para maaprubahan at pagkaroon na ng bicameral committee sapagkat aprobado na po yung counterpart bill niya doon sa Senado, although 100 pesos lang yun. Inaasahan natin yung 150 pesos sa House ay magkaroon bicameral committee discussion para maipasa at mapirmahan ng presidente pagkatapos niyan. Umaasa rin anya silang mga labor group na maliban sa wage hike ay madaragdagan ang benepisyo ng mga obrero. 150 pesos, tawag namin dyan ay wage recovery. Pero yun po yung para makatulong sa mga manggagawa nationwide kasi matagal-tagal na walang nationwide increase mula pa noong 1989 yung last. Pero sinisikap pa rin natin madagdagan ng benepisyo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga collective bargaining negotiation natin sa employer. Kaya Nito lamang Pebrero nang aprubahan sa Senado ang 100 peso legislated wage hike na inisponsoran ni Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada. Gayunman, malamig ang naging pagtanggap ng Kamara sa panukala makaraang salagin ito
ng mga ekonomistang kongresista na sina Stella Kimbo ng Marikina at Joey Salceda ng Albay. Ito'y dahil maaring magkaroon ng negatibong epekto ang bill sa micro, small at medium enterprises. Maging si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay aminadong nais munang pag-aralan at timbangin ng maigi ang maaring konsekwensya ng isinusulong na panukala. Pero kakayanin nga ba talaga ng pribadong sektor na magbigay ng 100 o 150 pesos na dagdag sahod para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP? Maaring hindi na umusad ang legislated wage hike, 100 o 150 pesos man ito. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, hindi na kailangan ng legislated wage hike dahil nagpapatupad naman na ang mga regional wage board sa bansa kada taon ng aumento. Medyo malabo na siguro yan. Dahil alam mo naman, yung 16 wage boards, naglabas na ng increases, yung pinay last year. Ngayon, Labor Day, karamihan sa nag-file last year, 1 year kasi, bago ka magpapile na naman uli sila, i-assess na naman yan. After a few months, bibigyan na naman sa regional wage board. Bakit na natin i-legislate? Yung regional wage board, mas doing it year after year after year, ginagawa yung trabaho. Hindi nga lang malalaki, pero pag in-add mo, nalampasan natin lahat. Pinakamataas sa sweldo, ang minimum wage natin sa buong Southeast Asia ngayon. Ipinunto ni Luis na hindi naman lahat ay makikinabang sa dagdag sahod. Maliit na bahagi o 10% lamang din anya ng kabuuang 52 million workforce ng bansa ang minimum wage earner. Yung sasama mo yung pati yung supervisor, manager, presidente, aabutin ng 15% yan. So, pero yung 85% to 90%, ala namang natatanggap na benepisyo marami sa kanila, wala namang employer, kagaya ng farmers, yung mga fisher folks, yung mga market vendors, yung mga drivers natin, yung mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sino magtataas sa sweldo nila? Aasa sa gobyerno. Wala namang kaya na ibigay ang gobyerno. Ay ibibigay mo na bilyon-bilyon. Yung kusa. Sa ngayon ay nasa 610 pesos kada araw na ang minimum wage sa Metro Manila, habang mas mababa naman sa ibang mga rehiyon as of April 2024. Pero nakukulangan pa rin ang Ibon Foundation dito at iginiit na batay sa kanilang pag-aaral hanggang nitong Enero ng kasalukuyang taon ay 1,193 pesos na kada araw ang kailangang kitain ng bawat pamilyang binubuo ng 5 miyembro sa Metro Manila. Katumbas ito ng 25,946 pesos kada buwan upang makapamuhay ng disente ang bawat pamilya sa National Capital Region na pinakamataas na living wage sa bansa. Pinakamababa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naaabot lamang sa 2,026 pesos kada araw. Samantala, naniniwala ang siyasa team na dapat balanseng maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng nasabing panukalang batas lalo sa ekonomiya. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular sa mga manggagawa at negosyo ang pinakamapisang paraan upang maiwasan ang negatibong mga konsekwensya ng panawagang dagdag sahod. Para sa patas na pagtalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang siyasat team sa Department of Labor and Employment upang higit na mabusisi ang issue. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas.
Samantala, sa gitna nga po ng tumitinding init ng panahon, siyempre tayo po ay nauuhaw kapag ganito pong napakainit. Pero alam niyo ho ba na sobrang pag-inom ng tubig, nakakamatay nga ba? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ilang baso ng tubig ang naiinom mo per day? Sumusobra ba ito sa recommended 8 glasses o nagkukulang pa ito? Alam mo bang ang sobrang pag-inom ng tubig ay nakakamatay daw? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com na ang katawan ay nangangailangan ng tubig upang gumana ng tama. Ngunit ang sobrang pag-inom ng masyadong mabilis ay maaaring magkaroon ng damage sa kalusugan. Ang mga kidney ay maaari lamang mag-alis ng 0.8 hanggang 1.0 litro ng tubig kada oras. At ang napakataas na pag-inom ng tubig ay maaaring makasira ng balance ng electrolyte sa katawan. Dagdag pa ng Mayo Clinic na ang adequate daily fluid intake ng isang babae ay around 2.7 liters at 3.7 liters naman sa kalalakihan. Kaugnay nito, isinaad naman ng Healthline.com na ang kidneys ng isang healthy adult ay maaring mag-flush out ng 20 hanggang 28 liters ng tubig bawat araw. Ngunit maaari lamang silang mag-alis ng humigit kumulang na 1 liter bawat oras. Ginagawa nitong mahirap para sa iyong mga kidney na makasabay kapag umiinom ka ng mahigit 1 liter kada oras. Kaya naman, hinay-hinay lang sa pag-inom ng tubig kasi makaimbis na makaiwas ka sa UTI, nadadagdagan pa ang sakit mo. Kumusta na mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fan ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa Arena kasi magkatunog. arenaplus.net. Mari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play. Or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po, ilang pagkapaalala ang oras. Oras po habang kumakain po yung mga namamalengke, namimili po dyan sa Tianggian sa Taytay. Oras ho, alas 10:32. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po ay pinalad. Nasa kabilang linya na po natin para pag-usapan ang mahalaga pong issue si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS. Magandang umaga, Engineer Dizon. Welcome muli sa DWIZ LU23. Hi, Sir Drew. Apo. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, nakaligo na ho ba kayo? Tapos na po. Oo, kasi mainit ho talaga ngayon, engineer, at batid namin kami naman nagpapasalamat din sa MWSS and WRB, of course DNR, hindi magbabawas ng alokasyon ng tubig para sa Metro Manila, yung water concessionaire natin, yung Maynilad at Manila Water, 50 cubic meters per second of 50 CMS until May 15. Though meron ho kayong may disclaimer, meron ho kayong panawagan din po sa atin mga kababayan na engineer. Na totoo ba ito? Napag-usapan nyo yung posibleng pagmultahin po yung mga mag-aaksaya po sa tubig. Paano naman yan, engineer? Init na init kami, alangamang hindi kami maligo. Tapos may oras pa ang aming paliligo, 8 minutes. Paano na lang yan, engineer?
Yeah. Actually, Sir Drew, no, ayaw naman po natin mangyari po yun. No? Kasi sa ngayon po, naintindihan naman po natin po yung ating pong kababayan po, no, na sobrang init po talaga ngayon at kailangan po no, na ma-refresh po tayo sa ating pong katawan. Kaya lang po, no, ay mayroon pa rin po tayong El Nino, Sir Drew. No? At yung epekto po niyan ay maglalas pa po ng mga 1 to 2 months po, no, at ayaw naman po natin no, na pagdating sa ganung mga buwan po, no, ay totally po no, na mawalan na tayo ng tubig. So habang wala pa po no, yung ating pong ine-expect po no, na pag-uulan po sa ating mga watershed para po makapag-refill po sa ating mga reservoir, ay hinikayat pa rin po natin po no, yung ating pong mga kababayan po na sa kahit konting-konting pagtitipid lamang po, Sir Drew, ilang Ano, araw gapatak lang naman lang ang po yan, ligo Sir na. Drew. Ilang araw lang naman po yan Wisik-wisik para lang. po maka-last po tayo dito sa El Nino. Oh, pero kasi ano lang kami, na-puzzle lang kami kanina, no, nung pagbungad namin sa umaga na posibleng pagmultahin. So sa paanong paraan, no? So paano ninyo mamomonitor just in case na kung talagang gusto nyong ipatupad ito, if you want to implement this, paano mamomonitor itong mga nag-aaksaya nga ng tubig? Of course, yung mga resorts, mga shop, mga car wash, 'di ba? Car wash, 'di ba? Mga golf courses, 'di ba? Engineer. Meron ba kayong napag-usapan paano nyo i-monitor yung ganon, sa kanino kayo makikipagtulungan? DILG ba or sa mga LGU engineer? Opo. Actually, Sir Drew, no, since January pa po, no, ay nakapag-issue na po yung ating pong Water Resources Management Office po, no, base din po dito sa memorandum circular po na inisyu po ng ating Pangulo po, no, on the water conservation during this El Nino. So actually, every month po, no, since every month naman po nagbibiling po yung ating pong mga concessionaryo, Maynilad at Manila Water, ay chinecheck po talaga po namin po, Sir Drew, yung mga kapag nakikita po namin yung billing ng isang ating pong mga customers po ay umakyat po ng ganitong persyento, ay i-call out po natin ito, Sir Drew. So meron na po kaming usapan with Maynilad at Manila May Water. threshold, ganon. Opo, kasama po natin po ang DNR po, no, sa pagmo-monitor po ng mga kapag kunwari ikaw, Sir Drew, no, kapag nakikita namin kung yung bahay mo, Sir Drew, kung ilang porsyento po yung tinaas mo ngayong Malakas ang buwan, konsumo. ay i-call out ka namin, Sir Drew. Ganun po yung gagawin po natin. Okay. Yung multa, paanong multa? Anong klaseng multa ba yan? Tatanggalan mo ba kami ng linya ng tubig? Engineer Dizon, anong klaseng parusa o kung magkano man yung multa, engineer? Opo. Actually, sa ngayon, Sir Drew, no, ay isa po yan sa mga option po na nakikita po natin. Pero pag-aralan po namin, Sir Drew, kung paano po yung arrangement po na gagawin po natin regarding dito. Oo, kasi kung tama ba, nasa 187 na, no? Meters Opo, sa yung level ng tubig sa Sa Angat. ngayon, Sir Drew, is nasa 187.63 po yung ating pong elevation po sa ating reservoir. Okay, so May 1 na tayo ngayon. Ang projection ninyo hanggang second week of May, may possible ba pumalo tayo doon sa, pero wag naman sana, critical level o maaari tayong lumapit doon sa critical level? Opo. So ngayon po, no, ayon po sa ating pong mga projection po, no, hindi naman po tayo aabot sa 160 meters na critical level po. Hindi naman No? na sana. So yun din po naman, Sir Drew, yung ating pong iwasan po, no, na umabot po talaga. Ayaw po natin, huwag natin hintayin, Sir Drew, na umabot po doon kasi totally po, no, ay babawasan po talaga yung ating pong mga location. Oh, mag-o-Oratio Imperata na nga sa yung simbahan Katolika eh. Pero palagay ko dapat nationwide itong Oratio Imperata na ito. Baka ano ba yung ginagawa dati ng engineer, 'di ba? Kapag tag-init, nag-aano kayo yung seremonya, yung mga katutubong agta ba yun? Nag-aalay sila, no? Nagkakatay ng manok, 'di ba? Ganon? Actually, last year po, Sir Drew, no, ay tama po kayo, nag-conduct po kami ng rain dance po. No? Kinausap po natin yung mga dumagat po sa ating pong Angat Reservoir. At talaga pong nag-conduct po sila ng orasyon po nila para po yung
pumasok yung ulan po sa ating mga watershed. So hindi naman po natin po binabaliwala yung mga ganung mga culture po, Sir Drew, no? At talaga pong ini-encourage din po natin, no? Kinakausap po natin yung mga katutubo para gawin po yun, para lamang po umulan po sa ating watershed. Alright, baka meron pa ho kayo mga karagdagan po, mga panawagan, mga payo po sa ating po mga kababayan. Paano ho tayo makakatipid ho sa paggamit ho ng tubig? Ano pa ho ba mga paraan na pwede ho nating magawa para humaibsan yung nararanasan po nating sobrang init po talaga ng panahon na engineer, kailangan po natin ng tubig? Opo. Sa ngayon po, Sir Drew, no, base sa ating pag-aaral po, no, ang normal po na ligo po ng ating pong mga as a person po, no, is 8 minutes po, no. So base po sa Oo chinek po nga, 5 namin po minutes lang pwede na eh. Apo. Actually, yun nga po, 60 liters po yung nagagamit po natin na tubig po, no. So since kung hindi naman po natin maiwasan po yung talaga pong maligo, yung every hour na liligo ay bawasan lamang Ay, po grabe natin naman ng yun. konti po, no? Para lamang po makatipid po tayo ng tubig. So mga ganung mga konting paraan lang po, no, ay nakakatulong na po tayo dito para hindi po tayo mawalan ng tubig sa susunod na mga buwan. So yun lamang po, nagpakiusap po natin, tulong-tulong po tayo dito. Pwede ba, engineer, papayagan nyo ba, papahintulutan nyo ba, pwede ba kaming makiligo sa mga kapitbahay kung sakaling gusto namin? Baka pwede naman yun, yung gano'n na lang, mag-share na lang ng tubig, di ba? Parang baka makatulong lang naman, engineer. Pwede naman po, Sir. Alright, sige. Engineer Patrick Dizon, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo at good luck sa ating lahat. At good morning. Mag-ingat po kayo, sir. Morning, Sir. At Ingat maraming po, salamat ingat. Yan, mainit ho kasi talaga. Alright, salamat. Si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS. Ronda O bago tayo Pilipinas. magtungo sa iba pa hong mga segments, ito, papasukin ho muna natin. Isa po nagmamadaling balita. DWIZ Flash Report. Nasa po tayo ng update dyan sa nagaganap na rally sa lungsod ng Maynila. Kaugnay po sa Labor Day. Patrol 5 Aya Yupango. Habang inaantabayan na naming umusad yung pagmamarcha ng mga militanteng grupo mula sa kanto nitong TM Calao at Top Avenue, hindi namin inaasahan kung bakit biglang nagkaroon ng kaguluhan, takbuhan. Pero kaguluhan naman, nalito yung mga motorista, no? Sapagkat yung mga motorista ay binara ng Manila Police District yung intersection ng UN Avenue, TM Calao at ang Rojas Boulevard. Sapagkat yung jeepney caravan ng pangkat ng Piston at ng Manibela eh galing pala din ito na dumaan din ito ng Malacanang pero hindi sila pinayagan doon. Pumunta rito sa US Embassy. Dumaan dyan sa may Padre Burgos at kumaliwan ang Rojas Boulevard. Pero pagdating ng kanto ng TM Calao ay hinarang sila ng mga polis. Dahil dyan, nakawindang-windang ang daloy ng trapiko. Right. Nakama ng Rojas Boulevard, TM Calao, at UN Avenue at itong mga kanugnog lugar, ay naapektuhan na ngayon ng matinding daloy ng trapiko. Sapagkat sangkaterbang mga miyembro ng Manibela at ng Piston, dala-dala nila yung kanilang mga pampaserong jeep. Saan kayo mga boss? Saan kayo galing? Sinong pwedeng kausapin, ha? Okay. Busing. Wala. Okay. Okay. Galing daw sila ng monumento. Pumunta ng Mendiola. Pero hindi sila pinayagan. Lumipat dito at sasama sa pangkat ng bagong alyansang makabayan na nag-iipon-ipon na ngayon dito sa Calao, kanto ng Tatabi nyo. At anumang sandali mula ngayon ay sisimulan na nila kanilang pagmamarcha, paglalakad patungong Rojas Boulevard, US Embassy. Okay. Pero paglampas mo naman dito sa may Del Pilar Street, nakaporma na rito yung mga truck ng pulis. Hindi rin sila Okay, Kuyang. na makalapit. Sige, babalikan ka namin, Kuyang. Mag-iingat ka, Okay. mainit ngayon. Sige lang, at mainit naman ang sitwasyon dito sa aking kinaroroonan. Ganun kainit. At okay lang. Medyo namamalat-malat lang tayo ng konti, pero ayos lang to. Bata Alright. pa naman tayo eh. Ito yung number 5. Ayaw pa ako para sa kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Grabe. Alright.
O eto, pampalamig ho muna tayo. Maglaro ho muna tayo ng bingo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. O, pampalamig ho muna ng ulo dun sa mga jeepney driver. Pwede ho kayong sumali ho dito, ha? Yung mga nagpaprotesta. Pwede naman. Pwede. Pandagdag din ho ng gasolina. Ready na ho ba kayo? Mga ka-Bingo Plus sa ating pong DWIZ Bingo Plus numero panalo, mayroon kayong tsansang manalo ng 1,000 piso, 500 pesos naman po kapag tama ang 4 combination at isa pang 500 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lamang po manalo, kailangan lamang abangan ang 4 na letter at number combination sa mga programa po ng DWIZ at syempre i-text po ang sagot sa 0960-880-6424. Ulitin po natin, 0960-880-6424. Kasama po ng inyong pangalan, edad, address, for combination of the day. At para po sa ating pong pangalawang kombinasyon ho ito ngayon pong araw ay ang, bulayan na po natin, sa letra ng W po, ay letra, at ang numero po, 26, W26, yan po ang ikalawang kombinasyon, W26 ngayong pong araw. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Ay, babalik po muli ang Ronda Pilipinas. Makalipas na may mga paalala oras. 9 na minuto na lamang bago sumapit ang grap na alas 11. Ronda Pilipinas. Alright, ay panasuli bago na po ng Ronda Pilipinas. Pagpapatuloy pa rin po ng ilang po mga balita. At eto, bago tayo magtungo doon sa ilang mga balita, mga grupong nagsasagawa ng medical mission pwedeng humingi ng tulong sa PCSO. Ang pag-uulat, narito po ang report. Hindi lang individual na Pilipino ang maaaring humingi ng medical assistance sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang mga local government unit, non-government organization, pati barangay ay pwedeng mag-request ng gamot sa PCSO sa ilalim ng kanilang medicine donation program. Ayon kay Dr. Roel Aparato, Head of Medical Services Department ng ahensya, basta available ang ni-request na gamot, ito'y kanilang ibibigay. Yung sa medicine donation po, kahit na sino pong mga tumutulong sa mga para makapag-clinic sa mga iba-ibang mga lugar, lalo na yung mga malalayong mga lugar o gusto nilang tumulong. Yan. Pwede po namin kayong tulungan sa medicine donation po. Mga barangay, mga LGUs, yung mga non-government organizations, yung mga marami yung mga gumagawa ng ganyan, mga medical mission. Yes. Pwede po kayo humingi, magpapadala lang po kayo ng sulat na naka-address lang po kay GM. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa o pagtulong? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila urungan. Kaya palaging tandaan, bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Alright, update po tayo sa playoffs. Lakers laglag na sa NBA playoffs matapos kang talunin ng defending champions Denver Nuggets sa unang sigwada. Ang sports news mula kay Tarel Jasin Balagtas. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Tapos na ang season para sa Los Angeles Lakers matapos sila talunin ng defending champion Denver Nuggets sa loob lamang ng 5 laro ng unang round sa NBA playoffs. Ang final score ng kanilang Game 5 encounter ay 108-106. Sa kabila ng kanyang calf injury, nagpakawala ng 32 points si Jamal Murray na muling nagbigay ng panalo sa Denver Nuggets sa pamamagitan ng kanyang game-winning shot. 16 na beses ang naging palitan ng lamang sa pagitan ng dalawang koponan at nagkaroon din sila ng 10 tablang puntos sa buong laro. Ani ni Murray, shout out to the Lakers. They gave us a great series. Sa panig naman ng Lakers, nakapagtala si LeBron James ng 30 points at 11 assists, habang si Anthony Davis naman ay gumawa ng 17 points at 15 rebounds. Makakalaban ng defending champion na Denver Nuggets ang number 3 seed na Minnesota Timberwolves. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Samantala, ito, showbiz naman ho tayo. Showbiz report. Mga kandidata. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Akalain mo mga kandidata ng Miss Universe Philippines, inayudahan po ng gobernador po ng Sultan Kudarat, pati po yung congressman. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hiyawan at sigawan ang nangyari mula sa mga candidate at supporters ng Miss Universe Philippines 2024 nang i-announce si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato at Congresswoman Bayrihan Mangudadato sa Kaluran na bibigyan ng tig 50,000 pesos ang lahat ng candidates. Sa Sultan Kudarat kasi ginawa ang National Costume Competition ng Miss Universe Philippines 2024. Sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang pagkagulat at tuwa sa mga mata ng mga taong nasa venue, particular na ng mga candidate nang sabihin ni Mangudadato at sa Kaluran na bibigyan lahat ng candidates ng tig 50K bago bumalik ang mga ito sa Manila. Sa kanyang speech, sinabi ng gobernador na umaasa siya na sa pag-alis ng mga candidates sa Sultan Kudarat ay dala-dala ng mga ito ang iba't ibang token mula sa kanilang lalawigan at mula sa kanilang dalawa ng kongresista, at dito na niya sinabi na nagdesisyon sila na magbigay ng tig 50,000 pesos bawat candidates. Agad na puno ng hiyawan at sigawan ang loob ng venue kung saan hindi lamang mga candidates ang tuwang-tuwa sa narinig, kundi maging ang kasamang handler ng mga ito. Ang finals ng Miss Universe Philippines ay gaganapin sa darating na May 22, 2024. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Perte naman Pilipinas. nun. No? Wag na. Gusto mo pa doble? Nandyan daw ho ba si Manang Chabit? Well, anyway, yan po ang ating pong showbiz balita. Bago tayo magpaalam, isa po muna patama ko to ang ating pong bibitawan po ngayong pong araw na ito. Hindi ka pa laging tama, nagkakamali ka pa rin kahit ano pang edad mo. Hindi lahat ng bagay alam mo at hindi iyon kahinaan. Alright, maraming salamat po sa ating mga nakasama sa News Center sa bumubuo po ng DWIZ LU23. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., inyo po nakasama Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Yes, Yes, Yo, Topacio. Nandiyan po kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.